Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Good morning, good Jesus. morning everyone. Good morning Jesus. Thank you Lord, hallelujah. Ay, salamat po. Muli na naman nyo kaming makikita at aming nakikita rin kayo sa spirit at sa katotohanan. So again, magandang umaga sa lahat. Ang ating pong topic ngayon ay patuloy pa rin ng ating series and hopefully this is the last portion noong ating doctrine of repentance when it comes to the color of our sin. So, I think before anything else, let us pray muna. Na? Sige nga, Sister Cora. Okay. Lord, maraming pong salamat muli sa oras na ito na pinahintulit mo na kami ay makapag-share ngayong umagang ito, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo na ibaba mo yung kabal na Banal na Espiritu sa aming dalawa na ikaw po ang ihayag at hindi po kami ang itaas. Maraming pong salamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sige, Mami, kunti pa. Sige, ano. Focus. Yan. Memory verse of the week sa Romans 12:12. Rejoicing in Come, hope, Holy Spirit. patience in tribulation, continuing steadfastly in prayer. At sa Tagalog, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Amen. Thank you, Lord. Live na live ho kami. Okay, so and again, mga kapatid, let's invite the Holy Spirit bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Parang tayo ay pakibigay naman kay Sister may microphone. Thank you, Lord. We will be calling this the LSS, the Life in the Spirit song, because our topic for today, as usual, nakasento talaga sa power of the Holy Spirit. Thank you. Glorify your name on high. Magnify your name forever. I worship you and honor you. Lift him up, oh Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you in my life. Come, Holy Spirit, I need you in my heart. Come, Holy Spirit, keep the fire burning in me. Come, Holy Spirit, I need you today. Apart from me, I'm nothing. Holy Spirit, purify, change me for His glory. Empower me, use me as you will. Bless me to witness only for Christ. Come, Holy Spirit. Thank you, Lord. Muli, Banal na Espiritu, salamat sa iyong pagsama sa amin. Pangunahan mo kami tulad ng dati. Ikaw ang magtuturo. Kami po'y makikinig. Gawin po maging karapat-dapat ang lahat ng lalabas sa aming bibig. Puspusin mo po ng aming puso
ng iyong pag-ibig, ng iyong katotohanan, ng kapayapaan, at ng joy na nagmumula rin sa iyo. Kaya mo po na ang lahat ng ito ay gusto namin i-dedicate talaga po sa glory of the Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So again, magandang umaga po sa ating lahat at narito nga po tayong muli tulad ng aking sinabi na patuloy tayong sa pag-aaral. This is the last portion ng pag-aaral natin tungkol dun sa the color of the sin because before we can repent, kailangan maranaman natin kung ano yung ating pinagsisisihan o hinihingi ng tawad. So, ang ating main verse dito is again taken from Ephesians 6:14-19. Ito nga po yung the armor of God, our antidote do sa sin na kinamumuhian, kinasusuklaman ng ating Panginoon. Muli, si Sir Cora, pakibasa nga yung verse 14 up to verse 19. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sintron ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos na pagiging handa sa pangangaral na magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Thank you, Lord. Ang focus po natin ay yung 17-18. At sa wikang English, doon sa New King James Version, ang sabi doon ay, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end and with all perseverance and supplication for all the saints. That is verse 18 na 17-18 ng Efeso 6. Again, mga kapatid, mabilis lang na pag-review kung ano pong ating na-take up na. So far, hanggang noon last Tuesday, last time around, ito pong tinake up yung mga, ang tawag natin ay defensive tools or armor of God. Ito po ay nagmumula doon sa belt of truth, yung righteousness, which guards like a breastplate, yung the gospel of peace na nagrepresent yung shoes. Pagkatapos, atin tinukoy din yung salvation, which is like a helmet fixed in our head. And the faith, the last one, ito yung shield na siya ring hawak ng ating mga kamay. So ito po yung unang 5 na tinagurian natin na para sa depensa, para sa pagtatanggol ng ating spiritual na katayuan laban sa atake ng kaaway na nagdudulot sa atin upang magkasala ng mga pagkakasala na kinamumuhian nga ng ating Panginoon. So for today, doon na po tayo sa actually isang bahagi, dalawang bahagi. At ito po nga ay itong ating the Word of God, which is the sword of the Spirit. Katulad noong shield, ito po yung dapat hawakan palagi ng ating kamay, metaphorically speaking. Kasi yung shield, talagang kamay po ang hawak niyan. Para po ang kamay na ito, kasama yung Word of God, the sword, ay hindi ito yung magiging sanhi ng kamay na pumapatay, nananakit, na siyang kinamumuhian ng ating Panginoon. So pag-aaralan po natin ng mga bagay na ito. So initially, ang ating pong Word of God, ito nga yung ating huli sa lahat, itong offensive weapon that Christian must be used in the battle. And it is a powerful one. Sa Hebrews 4:12, yun po ang isa sa katambal ng text na ating sasabihin dito kasi directly doon po natin makikita. Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay mas matalas pa kaysa isang tabak, sa English ay sword, magkabilay talim. Thank you, Lord. So, with this sword, it is possible for the Spirit to cut the heart tulad na nangyari doon sa Acts 2 sa pagsisermon ni Pedro, nabuksan na parang nasugatan sa direktang pagsasali ng cut the hearts of the listener at doon ay tinanong nila ano po ang amin dapat gawin upang kami ay makasunod sa ating Panginoon.
And then the last one, which I believe ay baka lightly lang natin matay-take up, ito actually ito naman ay hindi physical thing na nakikita ni Pablo doon sa armor of God na gamit ng mga Romans, kundi ito yung spatial power, also offensive and defensive. Ito yung prayer, the prayer. This is a reminder to us, itong ating constant communication na gagawin natin sa anumang lahat ng oras sa commander ng army na siya nating sinusundan. This is a warfare, kaya tayo may commander, walang iba kundi si Jesus Christ. So, without further ado, ating nga pupuntahan itong ating pag-aaral. Kahapon ako, sister, habang tayo nakikinig na Sisteria, ako'y natutuwa doon sa pagsa-celebrate ng Semana Santa, Holy Week sa kanila. At naulit doon na, sa nga naman, yan na may aware pati ang national, pati sa national, alam na sa Dako doon, ang pagsa-celebrate nila ng Quaresma ay napaka-espesyal, dinadayo ng turismo. Yung bang sila ay nagpapapako, nagkahampas ng kung ano-ano pa. But over and above, yung paghahanda nila ng pagkain. No? Sa atin ba, sister, ano ba yung naalala mong nagyayari sa atin sa Batangas pagka ganyang Quaresma? Sa atin sa Batangas, hindi naman ganong naghahampas, wala mga Kristo, kundi nagbabasa ng mga pasyon. Ayun. Naku, makikita mo, kabi-kabilang Oo. bahay ay talagang nagbabasa ng pasyon, pero umiinom sila ng mga alak. May mga nakahain na alak. Para Yun naman ang mabuoan na. pinaka-penitensya nila. Marunong ka bang magbasa ng pasyon? Hindi. Ay diyan kita talo. Magbasa ng pasyon. Halimbawa ating binasa. Yung kaya kasi ako medyo naaliw dito, yung aking kapatid, tuwi na lang. At sa aming angkan, halos lahat ay nagpapabasa ng pasyon. It is something like ay panata, na ito daw ay, hindi daw, sa kanila ay talagang dama nila na sa pagpapabasa ay ang Espiritu ng Diyos ay pumupuno sa tahanan. Kaya yung mga pagkakasakit, lahat, pinaniniwala nilang dito. Isang bagay natagpuan ko, yung pasyong mahal, actually lahat ng content noon ay galing sa Bible. Yun na nakita ko. Ang mga tono niya ay ganito Kaya't maging handa kayo, ano ba? At nang si Kristo ay hulihin, siya ay pinahirapan, pinapasan ng krus na mabigat, at siya ay sinasampal. Yun ang sa Batangas. Pero modern dito sa Manila. At ito ay para ba doon ginagawa pa sa kalye at may mga sound system. Pero sa amin, medyo sacred ito, meron solemn. At tumatagal ng 2 araw, 2 gabi. Pero ngayon, may sound system na rin. Sa atin? Sa mga bahay-bahay. Kaya naririnig mo rin sa Ayun labas. kagabi, ano ba yung narinig natin sa kapitbahay? Yun, may pasyon? Passion nyo, Ha? video. Videoke. Videoke. Parang nga Videoke naging pala. videoke ngayon ang Yun. style ng passion eh. Tinatawagan kong, pinipilit kong tawagan si Duterte. Busy daw siya at marami siya. Kidding aside. So, yun po sa amin, At yung pagbabasa ng pasyon ay kumisan ay in-express din nila doon sa tinatawag na sinakulo. Ang sinakulo naman ay may stage sila na ipiniplay yung nasa pasyon na yon at yung parang ating ginagawa. Talaga nakakostumbre ang mga gumaganap. At ito'y dinadayo. Kung todo costume yun. Kung todo costume, lahat ng background naroon. At ito'y isang grupo, parang theatrical group. At dinadayo ito. Kung halimbawa, familiar dito doon sa lugar ng tatay ko sa Alitagtag dinadayo ng mga kanugnog na town, pati mga cities pinupuntahan. At gabi ginaganap. Can you imagine? Ilang gabi ito, ha? Yun ay parang kanilang na rin. At sa simbahan naman, ang natatandaan ko ay sineselebrate nila yung mahalagang bahagi Meron. doon. Sa simbahan kasi mga malalaking puon na parang kasing laki ng mga tao.
Ayun ang prosesyon. Hindi. Sa loob pa rin ng simbahan Sa loob ng yun. simbahan, oo. Ang natatandaan ko naman sa simbahan, nag-a-act din sila ng ilang portion na mabahagi din sa kalbaryo ng ating Panginoon. Ang isa doon, kaya hindi ko makalimutan, ay ako'y participant doon. Yung washing of the feet. washing of the Oo, feet. Minister Arnold. Oo. Sa palagay mo, anong papel ang aking ginampanan nung ako'y kinuha na isa sa mga apostol na hugasan ng paa? Hindi, hinugasan nga ng paa eh. Nakakatawa lang at noong mga panahong yun ay napapatawa rin ako kasi kung biglang-bigla. Pagkatapos kay bubihisan ka rin, ganyan, 12 kami, andyan si Kristo. Ang Kristo doon, Monsignor. Monsignor, kaya nang sabing, ayan, nahugasan ng paa. Eh di siyempre, ikaw naman ay magpapapedicure. Aba, Monsignor ang maghuhugas ng paa eh. So, to make long story short, lahat kami, ganoon. Ang dami, parang that is the sinakulo na in advance. At nung una, nakakatawa. Pero alam mo, Minister Arnold, mga kapatid, nung ako'y nandoon na, 2 beses, sister, hindi mo natatandaan, mag-asawa na tayo noon eh. 2 taon. 2 taon, ano? Feel ko rin yung spirit, parang Diyos ko. Salamat po, parang ganun. So, yun ang Batangas. At ewan ko kung ano ngayon ang meron sa amin. Anyway, tuloy pa rin yan. At by the way, yung pong ating presentation na inihahanda para sa Holy Week na ito ay inyo pong abangan sapagkat talaga po na hindi ito, kung gusto nyo, napanood na naman yan last year na iba. At for example, yung napa-assign po sa group ng Quezon City sa amin, ito yung Holy Tuesday. Ano ba ang pagkakaalam natin sa Holy Tuesday? Para bang hindi kasama ito eh. Natawagan lang ng Holy Tuesday. Pero napakabigat din pala ng Holy Tuesday na yon. Abangan na lang natin. As a matter of fact, yung sa labas, ang sineselebrate lang talaga natin ay palaspas. Pagkatapos ay wala na. Maghihintay ka Holy na. Thursday na. So, Holy Thursday, that is, yun ang Last Supper ba yan, Minister? yes. Mm-hmm. Tapos yung sa Getsemani, pagkatapos ay, yun na, Good Friday na. And then, pahinga, outing uli, pagkatapos, yun na. Pagkabuhay Pasko na. ng pagkabuhay. Ayun, yun ang ating celebration. Pero mga kapatid, ang ating pong simbahan ay nagpiprepare at ready na rin para po sa ating bagong sa celebrate ng Semana Santa. Ipag-pray nyo, kayo pong nandyan. At ito po yung magiging matagumpay lamang kung ang ating pong spirit ay iisa para sa katagumpayan nito. Of course, all for the glory of God. Hindi po mga professional ang gaganap, pero sasabihin ko po na by the power of the Holy Spirit, mamamangha po kayo. Amen. 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 So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Puntahan natin ang lesson. As I was saying, ang pag-aaral ay nakapokus doon sa sword, espada, na sa direct translation sa Hebrews 4:12, tabak. So, ano ba itong espada na ito? Nung ito'y nakita ni Pablo habang siya nakabilanggo. Hindi natin alam kung si Pablo ay house arrest o talagang nasa karsel. Pero kita niya, pagka mga sundalo ay lulusob, talagang naka-full gear ang suot nila. At ito nga po, yung espada, dalawang Greek word ang ginamit dito. Ang isa dito yung Rompaiya, R-H-O-M-P-H-A-I-Y, Ito yung mahabang espada. Yung ating nakikita, mahabang espada, kumisa mga 3 feet, 4 feet ang haba. Pagkatapos, ito yung katulad din ng mga sibat. Pero pag sinabing espada na Rompaiya, iba ito doon sa spear o sibat na basta matulis lang. Mahaba rin po ang talim nito at mahaba din yung palm na nag-handle dito. So, ang pinag-aaralan natin ngayon ay hindi yan, kundi yung tinatawag na matcha ira. Ito naman yung much shorter na espada, mga 2 to 18 inches lang ang haba.
May purpose kung bakit siya nang ginagamit. Kumbaga sa this practically combined doon sa ating pinag-aralan last time around, na ang shield na pinipili ng mga combatant ay hindi yung gangga pintuan na 2x4 ang laki, kundi yung maliit lang na circle at para sa isang kamay ay the shield, on the other hand is the espada. Ready to attack, ready to defense, at yun nga po ang ating pag-aaralan. So, it is only parang hawak, at ang isa pang tawag dito ay yung gladius. 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 Dito kinuha yung word na gladiator. At kung napapanood natin, gladiator, yan ang talagang shield na hawak at ang espada nila hindi yung mahaba. All other arms ginagamit nila. Pero kung pagka espada, ito lang po ang hawak nila. Maiksi lang. 2 feet at the max 18 inches ang according sa ating nakita. So, pati sa pagtitrain, itong espadang ito ay napakaayos. At kalimitan, wooden espada. Ang gladiator, iba, yung tunay talaga na metal ang ginagamit nila. So, napaka-comfortable gamitin ng mga warriors na ito. And ito nga, una sa lahat, ang unang tingin mo dito ay pwede ring offensive, pwede ring defensive. So, yun ang physical na word na sword na ating makikita ngayon. So, doon naman tungkol doon sa napaka-vital nito. Bakit ito vital? Kasi nga, halimbawa, yung shield, you may think that is good enough. Yung shield, kung malaki siya, gangga pintuan, mapoproteksyon ito. Pati ang helmet, pati ang breastplate, pati ang paa, the whole body mapoproteksyonan. Pati ang kamay kung nakatago. Pero, hindi yan magtatagal kung wala kang espada na magpoprotect. Sapagkat kung wala kang espada, anytime from now, manghihina ka kung wala kang offensive tool. Sasabihin natin, siguro manghihina rin mga ito and by the time na sila'y mahina na, darating ang saklolo. So, yun ang kailangan natin. Dapat yung ating spiritual sword ng Christian ay lagi ng kaakibat natin. So, the sword of the Spirit for the Christian, ito naman ngayon sinatawag na spiritual sword of the Spirit. Sa Old Testament, sa Isaiah 27:1, nabanggit na ito na si Isaiah ay gumamit ng salita ng Diyos in the form of what we call a sword. At dito niya tinalo yung si Leviathan na nagre-represent daw symbolic of Satan. So God has defeated Satan with His word. And it is the word of God, the sword of God. Immediately, yung sword of God is not the Spirit. The sword of God is the Word. And it comes from the Spirit. It is the Spirit that gives power. Baka lang mapagkamali, no? The sword is not the Spirit. It is the sword of the Spirit, coming from the Spirit. So, sa New Testament, dun sa dulo ng ating Bible, sa Pahayag 1:16, may hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na magkabilay may talim. Lumabas sa kanyang bibig. So, it is a word of God. Figuratively, ipinakita na ito'y parang isang espada, isang sword na magkabilay talim. Lahat ay pinupuntahan. Sa palagay mo, sister, ano ba yung pag sinabi magkabilay talim, ang espada ay magkabila ang talim? Ano sa palagay mo? Bakit magkabila ang talim? Ang isa ay para sa atin, sa nagsasalita, at ang isa naman ay sa iyong Kausap. Kausap. Lagi ko nga palang ginagamit yan. Ano? Pero, alam mo ba, nakapalay magkabilay talim? Ang isang talim do'y talagang makakasugat. Pero ang isang talim niyan ay siya din ang maghihil. Siya rin ang makakagaling. Yan palang isa pang definition itong ating sword na ito. So, yung final piece of armor, so the Word of God ay ibinibigay, nasa sa atin dapat, at ito'y meron dapat na armory. Ano ba yung armory?
Sa military parlance, meron taguan ng mga armas eh. Kung ang sword of God is the Word, and so therefore, yung armory of the Word is the Bible itself. Andun ang taguan ng mga sword natin. So sa atin naman, ang objective natin, lagi nating pinagpipray, pinagsusumikapan, na yan ay mapaimbak na sa ating puso, mapaimbak na sa ating isipan, at maging yan na lang palagi ang ating sinasabi, ginagawa. Kung busog na busog ang ating armory. Kaya nga, para bang ako ay napipipilan pagka sa bahay, kung mapapansin mo, sister, halos hindi ako nagamit ng cellphone. Nagamit ako ng laptop just to record. Kasi doon sa yung hard copy ng Bible, parang ang pakiramdam ko yun ang dapat nating gawin. Nagtatry ako dito, lalo ako nagtatravel o wala. Pero may kaagaw yan eh. May mga apps na biglang, skip. I-skip mo pa. Samantalang yung Bible, hard copy, andun talaga ang magandang istorya ng buhay ng ating relasyon sa ating Panginoon. So it is the Holy Spirit that inspired. Halimbawa nga, ano sa palagay mo at ang Torah, yung 5 books sa ating Bible ay naisulat daw ni Moses, samantalang si Moses nang ipanganak ang tagal na ng panahon. Bakit niya maisusulat yung Torah na yon? Ay gawa ng Holy Spirit din. Siguro, Inspired din, inspired din ng sa Holy 2 Spirit. Timothy 2:16. All scriptures is inspired by the Holy Spirit. Yun po ang katotohanan noon. Kaya kung kayo magtatanong pa, mukhang hindi totoo o kahina-hinala ang ating pinag-uusapang ito, yun po ang sinasagot. Inspired by the Holy Spirit. So, ano ba yung analogy o logic between the sword at saka yung word of the Holy Spirit? Thank you, Minister. Sabi natin, yung espada, the sword, ito ay minomold o di kaya ay pinapanday. So, accordingly, ang pinaka matibay daw, maganda, at pinakamatalas kung papanday ng husay, yun daw, the samurai sword. Alam mo kung bakit? Bakit? Ito daw yung, kumbaga sa meron siyang high content ng carbon. Ito pala, so, yung steel, yan ang blade. And it is taken from the iron ore, yun ang minimina sa lupa. Kung yan that iron ore alone, tama, matigas. Yung ordinary nating ginagamit na mga kutsilyo, gulok sa bahay, mga agricultural tools. Pero kapag ang purpose sa espada, matatalim, at saka yung mga blade na yan, kailangan ito alloy with alloy, parang mixture. So, ang Japanese, may special way of mixing this and melting this. Kaya yung kanilang samurai, yun ay hinahangaan. So, yung daw carbon steel ay more or less mga from 0.6 to 1.5%. Hindi purely steel lang siya. At yun daw ay isa ding napakagandang anti-corrosive. Hindi kakalawangin ang blade ng iyong espada. Ito ay nagbibigay din ng, kumbaga increase the hardness, the strength, and the wear resistance. So, anti-corrosion, anti-wear, yung hindi agad na dadal, at napakatibay, at very resilient, flexible also at the same time. Kasi baka maging masyado namang brittle. So yung ating pinag-uusapan is a pure word of God. Walang alloy, walang mixture. Paano bang isa pang interpretation doon? Ang isang interpretation pa daw ay, halimbawa, may sinabi, si Lord nung buhay pa, lalo on the last 3 years of His life, siya nangaral, nagpaliwanag, nagsabi, at si kapani-paniwala. Salamat sa Diyos, nung siya umakyat sa langit, bumaba ang Holy Spirit. Yung lahat ng nakarinig, kaya nga sinasabing, ulit-ulitin ninyo. Lahat ng nakarinig, maaring ay malinaw na malinaw sa kanila.
Pero paano yung susunod na lahi? Hindi narinig. Sabi, analogy, ang naging isang function ng Holy Spirit ay kanya itong iminold. Siya ang naging panday. Mula doon sa sounds, ginawa niyang readable material by inspiring the writer to write the scriptures. Pagkatapos ito na, napaprint na. So, this is the powerful Word of God. Hindi ito, kumbaga sano'y hinakahaka lang, at ito'y talagang nagbibigay ng buhay, all inspired by the Holy Spirit. So, yun po ang isang makikita natin dito. The sword of the Holy Spirit is the Word of God na pinanday ng Holy Spirit ang bawat salita, bawat iniisip ng Diyos. Kaya tayo may reference. Kaya alam natin ang punot dulo ng ating relasyon sa Diyos. From Genesis to Revelation and more. So, yun ngayon ang ating sword of the Holy Spirit. Mula nga doon sa 17, take the helmet of salvation and the sword of the Holy Spirit para makita natin yung comparison, metaphor, objective, yung pinag-aralan ng Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak o sword. Yun na, kinumpare agad doon. Take this sword of the Word of God. So, two sides together, pinagparal na ganyan, nakagawa ngayon ng napaka-perfect na lesson itong si Paul. Again, ang ginamit ay matcha ira, mas maliit upang tayo ay maging mobile. Lahat ng taga sa atin ng kaaway, masasangga natin kung tayo'y punong-puno ang armory ng ating puso. Ito yung Word of God at ito ay sinasabi. Hindi talaga kamay ang isinasangga natin dito. And again, the model for all of this is our Lord Jesus Christ. Siya ang unang nagpakita ng kahit sa Diyos, siya ay talagang tatablahin ni Satanas. At ito ay makita natin again and again sa detalye niya na ganon. So, ano ba yung practical application? How to use the Bible as the sword of God? So, ito na nga ang tinatawag natin na napag-usapan natin na the sword of the Spirit is the Word of God. Si Jesus, nung siya tuksuhin, lust of the flesh, lust of the eyes, lust of pride, but each instant, ang sinasagot niya ay, it is written. So, punong-punong siya. It is written. It is written. It is written. Dapat tayo ay ganun din, mga kapatid. Kaya yung huling bahagi ng ating pag-aral ay for us to enhance yung storage natin, yung armory natin ng Word of God para ang ating kaaway ay magkaroon siya ng kung hindi man magsawa ay mag-aatubili na tayo ay tuksuhin pa rin. Ewan ko kung meron siyang spirit na ganon. Doon sa Psalms 119, verse 11, yung lagi natin kinakanta. Your word have I hidden in my heart that I may not sin against thee. No? Yan ang ating lagi kinakanta. Defensive weapon. Kung ito'y nasa atin, we have a defensive weapon. At yun ang napakahalaga sa atin. Sabi nga natin ay, one of the things about the shield of faith is that the shield protects the rest of the armor. Yung nasabi natin kanina. Yung shield protect everything. Yung sword also protect all the graces na bigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Mula sa salvation, hanggang sa righteousness, hanggang sa holiness and everything. Pati nga ang fruit of the Holy Spirit is protected by the Word of God. So, it is dependent sa power ng Holy Spirit. So, it is a defensive and offensive weapon. Sabi doon sa James 4:7, kung ikaw ay haharap sa mga matataas at hindi mo alam ang iyong sasabihin, huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Holy Spirit, bibigyan kita ng sasabihin sa oras na yon. So, in other words, napakahalaga na itong objective ng ating church na punuin talaga tayo. This is actually one of my weaknesses, kaya nga hindi ko iniwasan na pag-aralan ito. Anong sabi? Matanda na,
mahirap na mag-memorize. Hindi, nung high school ako, nakakapag-memorize ako eh. Siguro lang talagang tuksong-tukso or what have you. Pero sabi ko nga kay Pastor Alex, hindi ito susukuan. Sabi sa akin minsan ni Pastor Alex, ako ngayon, Pastor Alex, ang aking i-memorize ulit, 10 Commandments. Tapos yung Beatitudes, sabi ko sa kanya, ako rin. Kasi doon sa aming dining table, andun yung 10 Commandments, Beatitudes dito. Ginagawa ko na. Hindi ko na lang sasabihin dito at baka, kung bakit naman ako nini-reviews pagka sasabihin mo na yun, kulang lang siguro sa, the Holy Spirit will give me the power. Baka inaangking ko. Kaya marami akong correction na gagawin. At ang ating lesson na ito, ang isang malaking tulong na ating kailangan. So, ano pa ang figure na ating makikita pag sinabing this is an offensive one? Being an offensive one, ang objective nito, yung words na ating gagamitin, ang purpose nito is for us not to retreat. Yung mga fixed assets sa armor, they are given to us to stand still. Pero with the sword of the Holy Spirit, ang isang objective nito ay to move forward. Para bang no retreat, no surrender. Ang objective natin ay mapaatras ang kaaway. Mailigtas tayo sa mga tukso na lagi nang inihahatid sa atin. Yung kaaway, by the way, ay talagang yan iaatras. Pero without, hindi siya susurrender din. Babalik at babalik yan. So yun po ang ating makikita dito sa sword of God, the sword of the Holy Spirit. Bakit ba ito tinawag nga na Spirit sword? Ang intimate connection between the Word and the Spirit ay napaka matindi. The Word is ineffective kung wala ang Holy Spirit because He is the one na nag-tampered nito, nagpanday ang Holy Spirit. So we need the author before we can use the book. Kaya yung ating relasyon sa Holy Spirit ay hindi naman tayo iwan, hindi tayo pababayaan. Kaya huwag natin sisiklin o uhuhawin ng Holy Spirit sa bawat pagkakataon na tayo ay kanyang kinakausap. So again, mga kapatid, ang ating pong sa oras na ito ay itong word na ito, ang laki na nagawa sa amin. Noon nga po ay lagi namin sinasabi sa inyo na, di ba, kami ay Katoliko, saradong Katolik nga, hinuhugasan nga ang paa eh. Kaya yung isang indikasyon na solid Christian. Pero thank you Lord, dumating sa amin ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na yan ay nag-illuminate, nagbibigay sa atin ng liwanag. At Sister Cora, ano nga ba naging nangyari sa ating buhay spiritual bago tayo napapunta rito? Siguro, mag-break muna tayo o may may birthday. Ang dami. Oo nga. No. Alam mo, yan ang Holy Spirit. Yes. You are Spirit-filled. Totoo yun. Thank you, Lord. Sige, tama, Sister. Batiin mo muna. Sige. Tama. Mga kapatid, medyo nanggigil. Kaya po ganun. So, happy birthday ngayong March 5, 2024 kay Brother Louis Belmonte. Yes! Happy birthday, Brother Louis! At Brother Gary Belmonte. Yes, Twin. Double blade, ano? Wow, Sisterita. Sisterita Manggao. Happy birthday! Sister Lorgine Abela. Yeah. Sister Andrea Brasa. And Sister Vilma Visconde. Amen. And happy anniversary kina Brother Regino and Sister Trining Fideri. Yes, of Illinois. Happy birthday to all. And happy anniversary. Thank you. Happy anniversary
anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Happy anniversary. Thank you, Lord. Yung new song for the week, mamaya na lang, Sister Jam, panghuli na natin, Ako lang, hot na hot. Thank you, Lord. Meron pa bang iba na i-announce tayo? So, ganyan pong ating Semana Santa celebration. Abangan po ninyo habang nag-aabang. Ipag-pray po nyo at na maging matagumpay at para sa glory po ng ating Panginoon. So, ay sa nga pala, naku, magagandang LSS. balita. Bicol Outreach. Yan po ay isang kumbaga sana penultimate grand celebration ng mahabang paghayo ng ating mga kapatiran sa Bicol area. At ito yung magaganap sa March 23. So, counting. Ngayon ay March 5 plus 7 is 12 plus 7 is 29. Paatras ka na lamang. 23 yun. So, yun March na pagbilang. 23. Mga 2 linggo na lamang. Mga kapatid, kayang-kaya ni Lord suportahan ang lahat nating activities. Pero yun ay padadaanin po sa atin upang makashare tayo dito sa ating gawain ito. Upang yung pong joy niya ay mapapunta rin sa atin upang ang ating joy ay maging ganap din. Yung nagpadala, katulad din po yan ng ipinadala. At yung ipinadalang yon, yung po maghahatid ng magandang balita sa atin. Sige po mga kapatid, marahil sa mga prayer meeting na bibisitahin kayo ng ating mga workers, sa ating fellowship, pero just the same, sabi ko nga po doon sa QC, because kumbaga sila ang principal sponsor dito, sabi ko, huwag niyong papayagan na pati mga bata hindi mag-aabot ha. It's not the amount, but it is the heart at tinitrain na natin ang ating mga anak. So again, sa March 23, yung pong ating Bicol Outreach, magkakaroon po ng Life in the Spirit Seminar. Napakahalaga. Thank you po, Lord. Amen. So, amen. At meron ka pa ba nalalaman, sister? Iba pang announcement? Wala na. Okay, so itutuloy ko kasi gusto ko marinig yung na-research mo . So I was saying, ang salita ng Diyos ay napakaraming function as a sword. Ito yung nanunuot hanggang buto, naglilinaw ng malabo. It illuminates, it give us the light, the direction to follow, a new direction to follow. Tatanungin kita, sister, yung ating spiritual journey. Nung kailan, kumbaga na malay medyo marinig, kami po ay akala namin ay tama naman, wala naman kaming sinisisi sa Diyos o kung ano man. Lumaki po kami sa Katolikong pananampalataya. Maganda. Kaya nga lamang, we are all dependent sa Sunday Mass, kung anong sasabihin ng pare. At nung panahong yun, nakatalikod pa ang pare, walang access sa Bible nga. At yun, Sister Cora, ikwento mo nga sa kanila, kung ano nangyari. Okay, thank you, Lord. Ulitin ko po yung word sa Hebrew 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito na mga kasukasuan at mga utak sa buto at nakatataho na mga iniisip at pinabalak ng tao. Thank you, Lord. So, peace be with all sa ating lahat. Ang isi-share ko ay isang hamon sa ating lahat. Hindi lamang sa mga Katoliko, Kristiyano, kasama po ako na dalisayin ang kanilang pananampalataya kay Kristo. At magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun nga ang kanina pang sinasabi ni Pastor. Pangalawa ay kasama na dito ang mga
nagawa sa aking buhay ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral nito kasama ng mga charismatic Christian. Pauna sa lahat, hindi po ang pakay ng sharing na ito ay ipagpapalit ng religion, kundi ang pagpapalalim ng kaugnayan natin sa Diyos. Ang ganap na siyang makilala at maisabuhay ang nais maging tayo habang tayo nasa mundong ito. Mahal tayong lahat ng Diyos, kahit sino ka pa, ano ka pa. Pero gusto niya, mula diyan, magkaroon ka ng pagbabago, lalo na sa pakikipag-ugnay natin sa Kanya at sa ating kapwa sa pamamagitan ng Bible. Sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakikinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So actually, majority sa atin ang sang-ayon sa aking tinuran, kaya lang kulang sa gawa at sa pagkukusa. Isa na ako doon. Kinasayahan na kasi natin ang mga Katoliko na nasa pagsimba na lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos sa halip na ugaliin ang pagbabasa ng Biblia sa bahay. Upang sa ating pagsimba at pakikinig ng sermon ng pari ay matanto o maunawaan natin ang mensahe ng Diyos sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan o Biblia. Hindi po kayo masisisi kung mayroon pa rin sa inyong walang Bible sa bahay. At kung mayroon man, ay hindi o madalang nila itong buksan at basahin. At ang masaklap nito ay binabasa lang po natin ito parang isang dyaryo, comics o pocketbook. Ang resulta ay hindi natin magets ang mensahe ng Diyos para sa atin. Sabi ko nga, po nung ako'y isang graduate sa isang Catholic school sa St. Bridget. At kailanman ay hindi ko nasilayan ang Bible noon. Kahit may religion subject kami from 1st to 4th year college. At even during elementary and high school. Catechism namin once a week, pero walang Bible. Yung catechist namin, puro lecture, lesson tungkol sa simbahan, sa sacraments at iba pa na napakahalaga rin naman. Kaya lamang, ang mga pinagkuhanan noon ay ngayon ko lang nalalaman na sa Bible pala. Kung sana'y pinagsabay na, edi sana'y mas inspiring at mas malalim na nakilala ko ang Diyos. Pero nga, ang nangyayari sa akin ay hanga ako sa teacher namin. Kaya siya ang hinahanap ko noon pag pinapalitan na ng iba, hindi si Lord. At sa bahay namin ay lalong wala kaming Bible, except doon sa nakikita kong binabasang pasyong mahal, mga nubi ng booklets, at sa iba pang mga kapitbahay namin. Ngayon, Pastor, alam kong meron ka na bang Bible noon sa inyo? Naku, wala. Katulad mo rin ako, yung Bible talagang hindi hinanap sapagkat walang nagpapahanap, walang nagpapabasa, kaya wala kang desire. Katulad mo, hanga rin ako sa mga nagsisermon, at as a matter of fact, yun sa amin nga, sa katekista, magkaiba ho kami ng pinasukan pagdating sa high school at saka sa college. Hanga talaga ako doon sa nakakatekista sa amin. Yung mga As a matter of nagtuturo. fact, di ba, sabi ko sa iyo, pagdating ko ng 60, ako'y magkakatekist ka na lamang. Yes, Ako'y totoo nag-apply na yun. ako, Sister Nene, ako'y nag-apply na. May mga Nag-apply libro na si Pastor binigay na sa akin. catechist. Oo. Pero hindi Pinag-pray Bible niya yun, pinag-pray mo yun. Pero hindi ka pinayagan ni Lord. Ay, hindi nga ako pinayagan. May mga gadget na kami po hindi ako po in particular, humihingi agad ng pasensya kung sakali po ng aking mga kaibigan ay nakakarating sa inyo ito. Walang layunin kundi ang sabihin ang naganap sa amin. So, kung yun po, nakita ko halos, alam ko namang sasabihin for the whole year at naroon na, nakapattern na. So, ako hindi yun ang plano ni Lord. Hindi ang naging plano, ito na nga, to make long summary short, ito na. Iba pala ang plano. Ang plano pala ni Lord ay hindi
katikismo, kundi maging pastor. Kaya thank you, Lord. Ayun. So, nakakita lang kami ng Bible nung kami ikinasal. May nagregalo. So, that's the first time. Marami pa po ang mga dahilan o kadahilanan kung bakit walang pansin o puwang ang Biblia o banal na kasulatan sa ating buhay. Ang pagbabasa nito na mabilis. Totoo yan. Ako noon kasi ay talagang napakabilis, parang wala kang, walang preno, katulad ng nagbabasa ka nga lamang ng mga pocketbook. Ang pagbabasa nito, dahil kailangan at hindi dahil gustong makinig, ang makinig dito. So, sino ba yung pinapakinggan natin? Di ba ang sumulat nito ay si Jesucristo? Ang pagbabasa nito habang may ibang iniisip. Totoo yan. Miski nga noon na kami nasimba, nagsisermon ng pare, iba na pala, wala na ako doon sa simbahan, iba-iba na aking naisip, kung anong gagawin ko pagkalabas ng simbahan, di ba? May kung anong aking kakainin, kung anong aking pupuntahan. So, yun ang naiisip mo, hindi na yung sinasabi ng pare doon sa loob. Ang kawalan natin ng kagustuhan o willingness na ilantad nito ang nakakatagong adikain ng ating puso. At itong pang-apat, ang pinakamatindi ang dahilan. Ayaw nating talikuran ang paggawa ng masama. Antidote sa kasalanan ang Word of God. Ask yourself why o bakit parang napapasok tayo kapag ang topic ay tungkol sa salita ng Diyos. Nakakapaso ba ang kanyang salita? Yan ay isang pagpapaliwanag sa Hebrew 4:12 nga. Ang sabi nga doon, matalas na tabak na magkabilay talim. Na katulad ng binasa natin na yung isang talim ay para sa atin, ang isa ay para sa iba. Sa Proverbs 4:20-24, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life those who find them, and health to all their flesh. Sa Luke 6:19, and the people all tried to touch him because power was coming from him and healing them all. So kasama dito yung babaeng dinudugo for many years. Intentionally niya nahawakan ang laylayan ng damit ni Jesus ay siya ay gumaling sa Matthew 9:20-22. Mga kapatid, wala si Jesus physically sa ating piling, pero nariyan ang kanyang salita na siyang laylayan ng kanyang damit. It has its power to heal. Hawakan natin, pag-aralan, isabuhay, kalakasan, kalusugan, kapayapaan, at kagalakan. Sa totoo lang, hindi po natin lubos na mapapakinabangan ang Biblia hanggat wala tayong kahandaang makita ang ating mga sarili sa liwanag nito. Meaning, hindi po sapat na binabasa lamang natin ang Biblia. Sa halip ay hayaan nating basahin o halughugin nito ang ating puso at pagkatao. Paumanin po, pero it's about time to change ang ating maling nakasanayan na mailan o mag-alangan sa Biblia. Nasabi ko pong lahat ito dahil ganyan ako noon. Salamat talaga sa Diyos at binago na niya ako. Di ba, Pastor? Amen. Ibig ko lamang pong idiin isang paglilinaw. Hindi po ito pagpapalit ng reliyon. Akin pong isineshare sa ating lahat, ay ang pagpapalit ng pamamaraan ng pagkilala sa Diyos. Hindi natin makikilala ng tunay ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu, yung Holy Trinity, kung hindi natin babasahin, pag-aaralan ang Kanya mga sinasabi tungkol sa Kanya at tungkol sa ating relasyon sa Kanya nung una pa man. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Yan. At ang lahat ng iyan ay tanging sa Bible lang natin matatagpuan. Hindi rin sapat ang basta makinig ka lamang sa pangangaral ng iba. Kailangan din, pero higit mabuti na tuklasin natin ang ating sarili, ang mga bagay na ito. Inaari ko po na ang Bible ay personal letter sa akin ng Diyos. Love letter, kaya dapat lamang mula sa Bible, mapalagay sa bawat puso, maging bukang bibig natin, maging buhay natin, nating lahat.
At sa pamamaraan ding ito, ang maging pattern ng ating mga anak sa pagtuklas ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Hindi parang spoon feeding sa simula, okay pa. Pero dapat tumuloy ito nang magkaroon ng sariling desire na sa liman ay may time dedicated sa pagbabasa ng Bible. Personal, bukod ang grupong pagsama sa ibang mga Christian din. Tulad ng grupo natin sa CSM, young children doon magsisimula. God bless po sa ating lahat for this direction. Ang pinakagawain ng Biblia ay ihayag ang ating mga maling paniniwala tungkol sa buhay kung papaano makipagsapalaran na mabuhay at palitan ito ng pananaw, biblikal o pag-iisip, pagsalita at paggawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, mahalaga na magkaroon tayo nito sa bahay at ugaliin na magbasa at pag-aralang mabuti ang nilalaman nitong mensahe sa atin kasama ang ating mga mahal sa buhay. Makakatulong din na tuwing tayo ay magbabasa ay umawit din tayo ng 1 o 2 awiting espiritual. Nakakapagbigay ng kapayapaan at focus ang gandoon dahil ang Holy Spirit ang sumisigla sa ating pag-awit ng ganito, gaya tayo nakakapokus mangaral. Opo, pag-aaral at hindi pagbasa lamang. Sabi po nga ni Pastor, kumpleto lang ang panalangin kung may salita ng Diyos. Kung wala, baka ang nangyayari, tayo lang ang nagsasalita. Kaya it's not a complete communication. Thank you, Lord. So, mananalangin po ako. Ama ko, patawarin mo ako kapag nagbabasa ako ng iyong salita na hindi bukas ang aking isip at naghahangad lamang ng aliw kaysa iyong pagsusuri. Turuan po ninyo ako na huwag mamihasang nakadepende sa aking sarili. Sa halip, tulungan at turuan mo akong magtiwala na ibibigay mo ang aking mga pangangailangan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, yun nga po, salamin. Inaamin ko na isang reason kung bakit noon ay may Bible na kami dahil regalo sa kasal, iwas din ako kasi nakikita ko doon, merong aalisin sa iyo na mahirap-hirap yun. Kaya pwede namang huwag mong puntahan, di magdire-diretso ka lamang sa akala mo yung regular na buhay. So we have learned, narinig natin, ang definition ng sword, sword of man, ikinumpare ngayon doon sa sword of God. Hebrews 4:12 ang agad ay naging comparative analysis dito. So we want to have this sword of God. Like upang makita natin yan, ang sunod na tanong ay, paano nga ba natin makukuha ang sword of God, ang tabak ng Espiritu Santo? Yung word na take, it is there already at the armory, at the Bible. So take it. Ang ginamit na word daw dito ay hindi yung logos or the word kundi yung rema. Yung rema, ito ngayon yung the word that must be spoken. Dapat ito sabihin. Ano ang flow? Si Jesus nagsalita, minold ng Holy Spirit, ginawang espada, so naging solid, nakita sa Bible, binasa natin yung Word of God, and then through that, by the power of the Holy Spirit, tayo naman ang bahalang magsalita noon. Yung pala ang ibig sabihin nitong Word of God must be taken from the source, from the armory. And we can only do that kung tayo ay meron ng magandang relasyon nga sa Holy Spirit. So, ang objective ay, in as much as possible, build my heart with your Spirit, with your word, that I may not sin against thee. Yun ang actually direct na reason kung bakit ito ay ating pinag-aaralan kasi gusto natin may antidote sa paggawa ng kasalanan. Yung ating sword of the Spirit. So, each moment, bibigyan tayo ng pantapat sa tukso ng kaaway sa ating dapat na isagot. Ito yung nangangailangan ng spiritual discipline. Alam na natin nun, very basic. Paano mo makukuha ang salita ng Diyos? Ano ba ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, andyan lang. So we need to read it, we need to study it, and then meditate it.
reading open times, ay ang tukso dyan ay wala akong time. Huwag yun. Mga kapatid, lahat na nakikinig, wala nang dapat magsalita na wala akong time. Yung una, ang reason ay wala akong Bible. Ngayon, ang Bible is nandyan lang. Dapat ikaw ay, kung wala pa, yung hard copy ang ating sana. Dito ito lagi ko sinasabi, ito rin ang sabi sa akin ni Pastor Fred. Oo, tama yan. Pero yung hard copy, talagang yung nabubuklat, nakakapag-highlight kasi tayo dun ng mga importante. At kung kayo magme-memorize, ang gandang maalala mo, ano bang kulay ang inilay ko doon sa peso 4, peso 6? Ano ba yung aking na-highlight ng Sunday fellowship namin tungkol sa Pilipos 4:4-8? Katulong yon sa pagbibigay sa ng reminder kung ano yung salita ng ating Panginoon. So, ang ginamit nga rito ay rema. Dapat itong salitain at ang una nga ay dapat ito ating alamin. So, walang no Bible, you can have a Bible. Sabi, ipagbili mo ang iyong bahay tapos bumili ka ng Bible. Common expression, but that is true. Kasi anong halaga ng bahay kung wala ang salita ng Diyos? But hindi naman papayagan ni Lord yan. Laging magkakameron ka ng Bible. Kung nanasain mo, wala akong time, nagsisinungaling ka. At ang Diyos, hindi mo pwede rin maloko. Panunood nga lang ng Netflix, ilang oras yun. Salamat sa Diyos, nagsawa na rin kami. Binigyan kami ng TV ng gano'n. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Tapos ano pa? Wala. Ang ganda. Wala. Tapos ang nangyayari pa sa amin nun ang message sa amin pagkatapos ng evening prayer, yung prayer mo, that should be the last thing that you should do. Ang huli mong kausap ay ang Diyos. Pero, ay maganda yung ating sinusundan. Di bubuksan mo uli. Mamalayan mo, 11 na ulit. Pero matagal ng panahon yan. Ngayon ako, kaya hindi masyadong makatulog is because medyo iba na rin ang dating ng klema sa akin. So anyway, as I was saying, let us read the Bible. No reason to say na wala akong oras. Let us study it while we are reading. And let us hear, sabi sa ni Pastor, magsalita ka ng malakas. Hayaan mong marinig mo yan, marinig ng iba. Pero before marinig ng iba, ikaw muna uli makarinig. Naalala ko yung yung mga bingi na pinipilit na makarinig. May konting hearing, so ang ginawa ng doktor, ginaganon, pinipisil na ganon. Pinipisil. Talaga nasasaktan yung babae. Tapos bibitawan. Nakakarinig ka na. Hindi pa ho. Gaganon dali. Opo, kaunti po. Kinakalay. Isa pa. Tapos, nilagyan noong timba dito, sigaw. Sumigaw ka. Edi yung pagsigaw na yon, tanging siya lang ang nakakarinig. Alam nyo, nakakagaling. According sa record na sinabi noon. Ganun din pala yung salita ng Diyos. Kailangan sabihin mo, lakasan mo. Ako'y natutuwa at medyo hindi na masyado akong, ibig kong hindi elementary, kundi isang nararapat. So, hayaan mong marinig ang iyong sarili. Because faith comes from hearing. So, it's reading, and then hearing, and of course, yung doing. Yung doing niya ng matindi-tindi rin. Yung isang chairman namin, Pastor, ano ang word na ganito? Ganun po. Nanimawa. May problema ang company, may problema ang company. Anong pwede mong ma-share sa akin, sa mga tao rito, may meeting kami. Pilipos 4 po, 4-8. Anong sabi diyan? Rejoice always. I say it again, rejoice. Pastor, may problema nga. Paano ka mag-rejoice dito? Sundin muna ninyo, it's a command. Sabi ni Lord, it is a joy for me to see you joyful in spite of your problem. Kasi sa dulo, and the peace of God beyond our understanding will rule your heart. Sabi sa akin ay anak, Daddy, mahirap yan. Ako, ang pananaw ko dyan, dapat inuna yung peace para ikay mag-enjoy. Kayo ba inaran sa pattern na yon? How can you enjoy life when there is no peace? Yung lesson namin ng Sunday, wala akong kaalam ko anong isasagot pa doon. We were led to say that the Lord is telling you to be joyous na.
Because obeying that command, inulit pa nga, at ang nagsabi pa si Pablo, nakabilanggo, yun ay nangyari na. Pag ikay nag-rejoice, in spite of, ibig sabihin, may tiwala ka sa Diyos. At pag ikay may tiwala sa Diyos, magkakaroon ka, unang bunga ng rejoicing is, you will have a peaceful mind, leading to. Tapos sabi ko, Manny, tingnan mo, fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace. Ang sequence pala ganon. Trust the Lord. Rejoice. Sinabi niya, mag-rejoice ka. Nakarecord na sa akin. Okay na, alam ko na. Have peace. Ayan. Para gano'n ang aming mga pinag-aaralan. So, sabi nung aking chairman, mahirap yan. Yung iba na lamang. Yung siksik-liglig at umaapaw. Eh kayo. Pero yun yung siksik, liglig at umaapaw. Eh, meron din ho yan. Sa sinusundan, magbigay ka, ikaw ay bibigyan. Siksik, liglig at umaapaw. Eh, paano ka magbibigay? Wala ka naman pera ka ngayon. Kaya, magbigay ka na kahit wala kang income. So, yun po ang ang nakita ko na ang salita ng Diyos, it's there at the armory in the Bible. Kuhanin mo, basahin mo. Si Pastor Rapi o si Minister Ernie yata natutunan ko ganito. Bawat salita ng Diyos, may sinasabi ang Diyos. May pangako. Pagkatapos, ang sabi lang niya, ganito lang ang gagawin mo. Pag ginawa mo yan, ibibigay ko sa yung pangako mo. Parang ganon. John 15:16. Hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo, ikay hinirang ko, upang ikay humayo, at ikaw ay magbubunga. Sa ganon, ano man ang ating bungay, hindi mawawala. Ano man ang hilingin mo sa aking pangalan, ibibigay ng Ama. So, ang kanyang pangako ay ibibigay. Tatangkang assurance, akong pumili sa iyo. Ika'y hahayo, ika'y mamumunga. Yon. At namunga, totoo pala. Pangako, ang iyong response, pagkatapos ay ang result. So, nangako ang Diyos, yun ang kanyang. At pag siya nagbigay ng pangako, hindi niya kaya ng baliwalain yun. Ang ating response, sundin mo sinasabi niya. Rejoice always. Pagkatapos, at patunayan mo, sabi yata ng Minister Ernie, na siya'y Diyos. Pag ginawa mo participation mo at hindi dumating yung kanyang pangako, eh hindi siya Diyos. O baka naman review, hindi to the total ng pagkakasunod mo. Binigyan mo halimbawa time frame. Sige po, susunod ako. 7 days. Pagka in 10 days hindi narating, ako'y babalik na uli sa Mumbai. Hindi ganoon. Dapat in totality. So, yun ang aking pagkakita sa salita ng Diyos. Then again, mga kapatid, itong word na ito ay dapat isi-share natin. And you must believe in it. Meditate, believe in it, experience it. Isa buhay mo muna, pilit, hindi man pilit, lead na bago mo i-preach, i-experience mo muna. 2 minutes. Nung Friday, ako po'y nagkasakit. As in, na ospital, na dextrose, nawala halos ako ng wisyo. Nasa Batangas po kami sa Lipa. Ang tanging alam ko ay, Daddy, sa ospital na tayo. Basta wala. Di ospital, lakad ng kaunti, na ako'y magising, nasa sasakyan, na ako'y magising, nasa ospital. Na ako'y magising, nagising ako kasi masakit. Aray, ano yan? Swero. Na ako'y magising, nasa bahay na uli ako. Pero, along the way, Philippians 4, rejoice always. I say it again, rejoice. Be gentle. Kasi nung kay Love, pag ako'y may sakit, nagagalit ako sa iyo katabi. Ano ba naman yan? Eh di, sabi, be gentle. Sa mga katabi mo, maging magandang loob mo. Huwag kang maapektuhan ng iyong problema. Ang bagal nyo, ano ba? Ang ganda. Ako'y nagpapasalamat. Automatic ngayon sa bahay para mga artificial intelligence machine ang nasa bahay. Sister Coray, ang Barugag, si Giovanni. At halos sakit lamang ng katawan. At then again, I rejoice, sabi niya, because natutuwa siyang ang tao ay kahit may problema ay nagre-rejoice.
meron akong konting siksik ang kaaway na hindi ka na makapunta sa Quezon City. Wala ka pang driver. Ay, hindi. May pangako ang Diyos. Siya ang pumili sa akin. Hindi ako ang nagsabing pupunta ko sa Quezon City at ako'y hinirang at ako'y hahayo at ako'y mamumunga. Ay, hindi pumayag ako. Hindi pumayag si Lord na hindi mananatiling yun. Eh di, Friday, swero. Saturday evening, natanggal ang swero. Naligo ng early morning. Sakay na kami yung aking medical staff. Kasi may nakasupport pa. Quezon City. Full of joy. Ay, nakita mo. Kailan ba tayo huli nakita? Gano'n. Ang saya. At alam kong ang Diyos ay napakaseret. At ang mga naganap ay talagang thank you, Lord. So again mga kapatid, ito po ang ating relasyon sa ating Diyos. Na tayo ay inarmasa na upang ating mapaglabanan itong ating kaaway. Kasi pag hindi natin tayo tinanggap yung libreng kaloob sa atin, aabusuhin tayo ng kaaway. Hanggang sa ating kasalanan, nagsimula sa simple na kasalanan, lalagyan yan ng parang fruit of the Holy Spirit din ang kasalanan, ha? Isang bunch yan. Tutuksuhin kang manigarilyo, pag hindi mo napaglabanan yan, iinom ka na ng alak, pag hindi mo napaglabanan yan, ang kabunch niyan ay sugal, pamaya-maya may bisyo na, pamaya-maya yan ay ikay mag-slow down lang pagka ikay nagkasakit na. Or wala ka nang magastos, pero pag addiction, hahanap ka pa ng iyong mapambili. So, yun ang kalaban. Kaya lamang, ang ating banal na Espiritu Santo, the full armor of God, nauna pa niyang ibinigay sa atin kaysa pagdating sa atin ng tukso ng kaaway. So, thank you, Lord. Amen. Ang isa na hindi naman visible na makitang armor, kinukonsider ng ibang manunulat na armas din natin, yung pagpipray, na hindi ko naman pakaka-elaborate na kasi by Thursday, I believe si Pastor Fred ay pupuntahan na yan, Sister Rhea, yun din ang topic. Much to say na itong pagpipray actually is parang ito yung ating connect kay Commander. Commander, saan ako dadaan? Ways, saan ako dadaan? Di bibigyan ka ng daan. Huwag mo naman gagawin yung ginagawa ko kuminsan. Aba, hindi naman ito ang daan ko dinadaanan dito ko nadaan. Di kikilo ako. Alam nyo, ang bait ni Lord, i-reroute. Tapos ibabalik ko din pag gano'n. Yan ang ating communication sa commander. Hindi ka din pwedeng mag-isa. It is a team work. It is a team. It is an army. Kaya, shield of faith, dikit-dikit yan. Sword, dapat dikit-dikit din tayo diyan. Ano pang ating masasabi tukol dito? So, ito tayo. Ano pa po ang aking gagawin? Baka ako may nagawang mali, Commander. I-correct mo po ako. Commander, saan po ako dapat tumigil, huminto, magpahinga? So always reminding us, para si Jesus Christ, before, after, during, and lahat ay may communication to God the Father. That is prayer. Prayer, again, sabi ni Sister Rhea, anything you want to say to the Lord. Kumisan, nonsense, pero you want to talk to the Lord. Yun nga lagi ko sinabi sa aking mga kamag-anak, ang ganito bang pagdadasal ay masama? Sabi, wala namang masama. Sabi ni Sister Remy, mas magaling yan kaysa nagrarally. Ang sa akin naman, prayer is communication. Sabi ni Sister Rhea kahapon, baka wala ka nang kausap. Sa dami ng iyong sinasabi. Baka iniwanan ka na, parang gano'n. Yun po yun. Magdasal ka. Amen. Mahaba, hindi mahaba. Pero kailangan check na meron kang kausap. At ang pakikipag-usap mo sa Kanya, firstly, dapat reverential. Reverential. At, Amen. napakaganda. Sabi ni Sir Cora, Amen. Yun din nasabi sa akin ni Mami noon. Mahaba na. Amen. Mahaba na. Sige lang, libre ang airtime natin dito, darling. So, yun lang ang aking sinasabi. So, it could be, ano man sabi? Even yung more natin, yung ating ungol, yung ating hibik, that is considered also as a prayer if we are with the Holy Spirit. At siya nag-i-intercede, siya nagpapadala. Another thing, may intercession na rin tayo sa heaven si Jesus Christ. Kailan niya na tayo? So,
In the same manner na we don't have any excuse why you should not read the Bible, wala rin tayong dapat excuse that we cannot pray, that we should not pray. We must pray. Then ultimately, prayer and tongue. Pero maybe that's the topic na tatalakayin ni na Pastor Fred. So by now, Lord, kami po ay muli nagpapasalamat, kaming lahat, kaming narito sa center, sa lahat na nakikinig, sa iba't ibang lugar ng aming community, maging sa ibang bansa. At salamat po sa paggamit mo sa amin. Tunay po agad na kung wala ang banal mong espiritu at ang kanyang banal na salita, hindi ka namin makakilala. Hindi rin namin makikilala ang kaaway. Kaya kami mahina dahil hindi namin makikilala siya. Higit sa lahat, salamat sa paggabay mo, pangunguna, pagtuturo. Salamat, Ama. At sa pangalan ni Jesus, nawa, O Lord, magampanan namin ang lahat naming narinig. In Jesus' name. Amen. Amen, amen. God bless. Last song for the week, Jesus, Ikaw Lamang, ni Minister Ariel Borja, arranged by Brother Alan, interpreted by Brother Docmon Pedere. Brother Docmon Pedere. Jesus, Ikaw Lamang. Amen. Diyos, ikaw ay dakila. Diyos, ikaw ay tapat. Diyos, ikaw ay pag-ibig, puno ng pagmamahal. Diyos, ikaw ay kanlungan. Ikaw ang aking kublihan. Sa iyong kalinga, buhay ko'y may katiyakan. Pinahihimlay mo ako sa luntiang pastulan at pinanunumbalik ang aking kalakasan. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Diyos, ikaw ay dakila. Diyos, ikaw ay tapat. Diyos, ikaw ay pag-ibig, puno ng pagmamahal. Diyos, ikaw ay kanlungan. Ikaw ang aking kublihan. Sa iyong kalinga, buhay ko'y may katiyakan. Pinahihimlay mo ako sa luntiang pastulan at pinanunumbalik ang
aking kalakasan. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Second Timothy 2:2.